Oo, pupuruhan ko yung tigyawat mo na wala nang mapaglagyan. Tsaka habang nilalait-lait ko yan, alam kong dalawa kayong nasasaktan! At puta, grabe maglaway. Habang kinakadyot nito ni Bay, sabay sabi nung lumpo, Si Righteous One pala yung lumpo. Tatover. Yes, who's back to react? Nandito tayo ngayon sa delayed reaction at ang gagawa natin na reaction video ay yung battle ni K-Ram at saka ni Topher na nangyari nitong last zoning. Kung ang paborito ni Sir Eric ay ating uhusgahan at kikilatisin ang kanilang mga bara at jokes at kung ano-ano pang pinagagawa. Disclaimer, hindi ako hip-hop artist, hindi ako battle MC, at wala akong anumang direct involvement sa hip-hop community or scene, pero ako ay isang fan ng rap battle at ako nanonood lang. Samahan niyo ako manood at gawa natin ang reaction video. Wala na natin ang mga paborito ni Sir Eric. Let's go. Una ba na Jordan 22? Yan. Yan. Yan sino. Zero. Yan. "You look like familiar to me!" Yeah, it's you. Yeah, it's you. Tinalo na ako neto ng 2x2. Kaso yung kasama ko nun, paus na may kasamang sipon. Kaya halos ako lang yung bumoses nun pero nagawa kang mapikon. Ipapagad. Hindi ka magpapagtanggol nung kasama mong hawigan ni Digong. Maling makipag-ubusan ka ng hangin sa akin. Ngayon di mo kasama si Ilong. Oh. Zoning game! Okay yung intro ni Klong dito. Kasi despite na talo sila nung laban nila 2x2 na yung 2-on-2 with kasama niya si Slack tapos si Topher kasama si pangalan to, Cripply. Yan, parang ginamit niya dito yung style ni Tipsy din na mag-isa ka, mag-isa ako. Sabi ng best mo hanggang utong. Parang ganun na, yari ka sa akin ngayon. Nagpapalakas ng si K-Ram dito. Tinataas niya yung parang stand niya dito kasi siya yung intro eh. So, yun yung nakita ko. Okay, good intro si Klong dito. Nung lumaban ako ng Bicol, talo. Talo siya kay Pero Duma. nalaman ko na yung mga MC doon may lihim na galit sa'yo, iho. Kasi karamihan daw sa kanila, ginagawa mo daw bagito. Porque nauna ka sa mga yon, umaasta ka na padrino. Mas sinusuportahan pa nga daw yung Liga Senyo ng mga MCing taga dito. Kaya tigas din ang pisngi mo na magyabang ka ng resibo. Naunahan ka pa nga magkatitulo ng mga tinuturi mong bagito. Ooh. Get kepa! Napakaitim ng budhi mo. Kaya salamat Atoms at Cygnus sa mga bago nyo na info. So, parang sinasabi niya na meron ako nakuhang chismis mula kila Atoms at Cygnus kasi galing nga siya doon sa Oragon Rap Battle nakaraan. So sige, tuloy natin. Taran issue game! Sensya ka na pa di pinersonal mo ako last time Game! Game. Alam niyo bang magnanakaw to ng cup? Issue na nila kay Cripply. Yung ninakawan niya walang palag. Kitang-kita sa CCTV, wag mo nang itanggi Brad. Nung kinuha niya sa kwarto, puta di na nilapag. Sinukat niya pa sa salamin, puta kasya pala sa bag. Di na nilapag, nakapalag. Kaya pinahuli to ni Kit Kat at dumating yung mga cup. Kasya sa bag. At dinala to sa presinto, ganito yung kwento mga cup. Nung pinicturan siya ng mugshot, sinuot niya pa yung cup. Cup? Magnanakaw ka ng cup! Kaya lahat na nagbibusiness ng sombrero. Parang
ano ba tawag, word association, yung wordplay doon sa cup na ano, yung cup, dumating yung cup, kaya mga cup, yung mugshot, sinuot niya yung cup, tapos yung mug, cup, baga, kasi komedyante siya eh, pwede siyang, parang lisensyado siya na magsabi ng halos wala lang eh, kung iisipin eh, na parang, ano yun, ano naman yung mug tsaka cup, pero mug, cup, wag nanakaw ka ng cup. Galing ni Clown dito. Bado sa'yo, pre. Magnanakaw ka kasi. Papalapit pa lang to sa booth ng Crown Manila, sabi ng bantay, sarado na kami. Wala kang pinagkaiba sa gobyerno natin. Yung galawan nyo, same politika. Dati ka na magnanakaw, sino ka? Si Nate man? Dati akong magnanakaw, lalo pag yung cup mo bago. Hindi yun. Gasgas yung angle na yun. Ang pag-usapan natin ngayon, yung mukha mong Rocky Road na parang daanan papuntang Bicol. Siguro pag nagmumotor ka ng walang helmet, yung mukha mo sumisipol. Rocky Road papuntang Bicol. Mukha yan. Sumisipol. Bago pa rin hanggang ngayon. Hindi mo mapaayos yan, hayop ka, di ba may partner kang mason? So, may battle si Ripley, si M-Site yata kalaban niya, sinabi niya, mason ako. Mason ako, gago. Parang gumanon siya kasi nagpakalbo. Tapos yung trending nun na videohan na mason ako, sabi ni Ripley. Hindi ko sure kung si M-Site nga ba yung kalaban. Kasi ganun yun eh. Trending news noon. So, nagamit ni Kayram dito. Okay yun. Tuloy tayo. Kasi maraming malulungkot na alaala sa mukha at peklat niyan. Diyan tinetesting ng kuya mo kung malakas ba yung pellet gun. Hanggang sa magbinata sila. Tuloy-tuloy pa rin, wala yung day off. Tumigas na lang yung mukha mo, kakabaril sa'yo ng airsoft. Ano? Tumigas. Puro mukha mo na lang ba? Tumigas yung mukha, kakabaril ng airsoft. May ganun pang si Ripley. Ano bang tawag doon? Yung baliktaran. Sa mga sa speech, figure of speech. Malala, onomatopeia ba yun? Tunog yata yung onomatopeia. Oxymoron. Oxymoron. Rapper yun. Oxymoron pala, oxymoron. Pagka may baliktaran. Tama ako. Search nga natin. Oxymoron. Figure, contradictory terms. Ayan, so, unfaithful kept him falsely true. Mga ganon yung may baliktaran na ek. Ayan, so, sige, tuloy tayo. Oo, pupuruhan ko yung tigyawat mo na wala nang mapaglagyan. Tsaka habang nilalait-lait ko yan, alam kong dalawa kayong nasasaktan! Tanggal ka na, Klong. Yari ka kay Enigma. Loko to si Klong. Dalawa kayo na tutuloy natin, mukhang maganda tong setup niya dito. Kaya sa mukha mong butas-butas, nagpapasalamat ako man dahil yan yung naging daan. Kasi nasasabi ko sa'yo, yung mga di ko masabi sa isa dyan. Sarap ng ngiti ni Sir Harry ko. Gigil na gigil eh. Yun na yun eh. Yun na ender yan. Galing. Nice ender. So, sige, round recap lang, no? Kayram, good intro, ganda ng intro niya. Parang ginamit niya yung battle nila noong nakaraan nila, Topher, Ripley versus Kayram Slack 1. Tapos, yung sabi niya kagad na issue is yung may nakuha siyang issue from Cap, about sa Cap, from Cygnus Atom. So, Cap angle yung ginamit niya. Galing nun yung Cap, mag, tapos Cap shot, mag shot. Yun, magnanakaw ka ng Cap. Tapos, pumunta na siya sa Rocky Road, Mason, yung mga tumatak sa akin, pellet, tapos, yung oxymoron niya na
mukha mong matigas, kakabaril ng airsoft. In-emphasize niya yung airsoft eh. Makikita niya dun sa ano kanina eh. Tapos, ganda ng ender niya kasi syempre damay Enigma lines yun eh. Damay Enigma lines. Yan, nagiging meta eh, no? Nagiging meta na yung damay Arik lines. So, sige. Start tayo. Round 1, Topher. Let's go. Arik. May sumigaw Arik, bawi. Oh. Yun lang. Yun lang. Ano talaga eh, no? Ano talaga si Topher? Ano, may unpredictability ni Topher eh. Pero yung ginawa kong ano dito, prediction dito, nakaano ko, inclined ako kay Kieran kasi si Topher hindi pa siya nakabattle ng solo ulit eh. So, pero grabe yung ginawa ni Topher na yun. Kumahol lang siya. Tapos, yun na yung bara na yun. Galing ni Topher. Planado kaya yun or spontaneous lang? Ang galing. Lupit ng intro na yun. Nakuha niya na yung crowd. Nasagasaan. Ganon. Ayos yung intro. Ganun. Mukha ko, required dyan sa ampon. Pakyo. Ampon yung grupo Kita mo nila. si Arik, Enigma. si Epok, lalo na si Anstro. Whip cup ka ng whip cup, wala ka namang laptop. Putik na yun. Yun na yung banat. Ang putik, sobrang classic. Ang lupit nito, pero hayop ka talaga. Galing nung ano, whip cup ka ng whip cup. Ano yun eh, parang tumatak na ano, parang error sa TV yun dahil sinabi yun ng bata sa Showtime yata. Flip top ka ng flip top, wala ka namang laptop. Tapos, ito yung titi ko, gawin mo lollipop. Hindi na censored kasi live yung Showtime eh. So, sarap battle, medyo known siya na ano eh, na topic, no? Kaya, pag ni-reference mo yun, makukuha ng lahat. Galing ni Topher. Ang lupit ng iniisip niya dun. Hindi niya iniisip na, oh, gas-gas na yun, luma na yung issue na yun eh. Gamitin ko yan. Galing. Nakuha niya yung crowd. Lupit. Subo mo titi ko, gawin mong lollipop. Oh! Ang lupit! Ang lupit! Putik na yan! Tindi nun! Ang tindi nun! Na-predict niya yung whip cup, nagdala siya ng lollipop. Pusang hilaw. Nagkataon kaya yun? Prediction kaya yun? Or lagi lang may... Nagkataon lang na may lollipop siya sa bulsa? O lagi siyang may dalang lollipop sa bulsa? O pinredict yan? Galing nito. Pero putik. Naalala ko yung isang prediction niya ng rebat, yung ano, yung pinatato niya yung linya niya, yung laban niya kay Acer. Nakalimutan ko na yung linya eh. Tapos parang sinabi ni Acer, di ipatato mo. Tapos tinaas niya yung damit niya, may nakasulat dito. Galing na pinredict ni Topher yung linya gagamitin sa kanya. Pusang ilang bangis talaga ni Topher mag-isip. Galing ng thought process ni Galing ng thought process ni Topher. Pusang hilaw. Bangis, ganda ng ganda ng panimula ni Topher. Yung simpleng room shaker na din, di ba? Buong yung mga tao or hindi ano ba tawag ko? Crowd getter? Ang ganun, no? Si, niya na eh. Crowd control, no? Lupit ni Topher. Ang hilaw. Tuloy natin. Galing. Nakakamangha. Galing nilang dalawa dito. Champion ka pala sa basketball? Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala sila Enigma yung kalaban. Unang beses nakapag-layup si boss nung mukha mo'y natapakan. Tingnan ko nga, puta kapatagan. Buwaya ka sa laro, kaya ka rin walang pag-asa. Nung one-on-one yun ni Reaper, hindi ka na mamasa.
Sinuntok. Kasi punggok, banuto, puro hangin, pauso, alanganin, tayo mo. Kasi mababa lang tong RAM, di kakayanin, laro ko. Oo. Wala, no? Galing dun siya sa mga simpleng jokes. Yung kahol, yung laptop, yung lollipop, yung ano tong pinasok niya na to? Yung ano yun, sa basketball, kapatagan, tapos yung one-on-one reaper di na mamasa. Napakasimpleng mga jokes lang pero hindi inisip ni Topper na simpleng jokes lang to, corny to. Hindi gagamitin ko yan kasi yung dahil nga komedyante siya, tas yung mga corny jokes or siguro sa charisma lang ni Topher yon, meron siyang license na magbitaw ng corny na joke. Tapos makukuha pa rin ng crowd, magugustuhan pa rin ng crowd. Galing nung mga ano, galing nung yun nga, yung thought process ni Topper. Di niya yung pinipilit na magko-compose ako ng malalupit na bara, malulupit na jokes, malalalim, double entendre, etc. Hindi. Ano lang sa akin, ito, dire-diretso. Tapos no, ikakayanin ng RAM yung laro ko. Kasi yung iba nagsasabi na yung battle rap parang laro. Galing. Pangisting ni Topper. Pero may Kairam Billiards pa yan. Talagang marami ng ipon. Yung tako, paliko, puta parang hipon. Tanginang bilyaran yan. Yung tiririt ibon. Tiririt na ibon. Tiririt ng ibon. Hindi ko siya Tiririt na, alam mo yung ibon na tiririt, maliit lang. Tiririt ibon. Galing. pinasilaklong. Kaya pala mga babaero kayo ni Mot, madaling maakit sa tukso. Di nyo gayahin si Cripley at si Arik. Lalaki yung gusto. Huling naka one night stand mo. Lumpo. Oo, dinali mo ng gusto at talagang naparay. Napasambit pa ng Diyos ko kahit di nung ginusto, nanigas na yung kamay. At puta grabe maglaway. Habang kinakadyot nito ni Bay, sabay sabi ng lumpo, Anis. Si Righteous One pala yung lumpo. Topper. Ito, Errol. Panis. Hindi. At oo, pareho tayong sinasabihan ni Arik na yung mukha natin makakapal. Mga pangit, tanggal. Pero lambing lang yan ni Enigma, kaya nga tayo dito nagtagal. Pero ngayon, ikaw na paborito. Ikaw na mas minamahal. Pero alam mo na alam ko na never kanyang sinalsal. Putang ina rito! Naalala ko na naman, yan sila Kebs at Arik, ginagawa kong palaman. Everyday nun sa barracks, saksi dyan si Kuya Dennis talaga. Kuya Dennis talaga. Gamit niya pa yung linya ni Apex sa kanta no? Dennis talaga. Gusto nga ni Arik pagdating sa ethics mataba, di bali kung hindi man pahaba, at pagpapanood na yan sa akin si Enigma, spaghetti pababa. Spaghetti pababa, si Enigma nagtsupa, nagkaputukan kami sa mukha, kaya kami uka-uka. O ano? Walang nakakuha? Tangina nyo, mga ampaw! Kanina pa ako nagre-reference, wala man ang naka-gets. Ow! Ow! Ito, aw. Pagkataas daw siya ni John Wick. Si Arik, John Wick, pormahan ni Boss Mala Vikings. Sablay kabay sa yung handwriting. Yung John Wick hindi nag-hiking. Yung John ay may ground guys. Si Boss ay pang-highway. Alam lang yan na street fighting. Kakapagod pala gantong rhyming. Wala ba sa tempo o timing? Pero eto diretso sa pwesto at tiyempo pagpapakilala ng branding. Narumispeto kayong lahat sa bagong miyembro ng Uprising. May tattoo siya ng Uprising. Yan. Ganun din siya. Yun yung sinasabi ko kay Acer ginawa niya. Pero tattoo ka ng Uprising. Lupit.
Yung uprising naman ngayon yung ginamit niya. Siguro may setup din siya dito na ano, na baka gamitin sa akin ni Klong to na ano na gusto mo maging miyembro ng uprising. O since di nagamit. Pero mayroon siyang plan B. Galing. So, pero naisip ko lang. Bagong miyembro ng uprising. Yun na yung round 1 ni Topper. Lupit. Ang galing na ni Topper dito. So, kay Ram Topper, round recap muna. Lupit yung tahol ni Topper. Laptop, lollipop. Ang galing nun. Classic, pero ang daming nakuha niya yung tao. Mga corning jokes niya, mga Reaper, one-on-one, di ka na mamasa. Very simple, very common, pero nakuha niya. Galing nun. Tapos yung bilyaran, yung balikong tako, parang hipon. Tapos yung tiririt ibon, kasi nga yung tiririt ibon, yun. Tapos, ayun na, pumunta na siya sa babaero daw sila, Klong at Mot. Tapos, may tinitira si Kairam na lumpo. Lumpo. Si Righteous One. Ang galing parang yung una yung sinabi, yung huli mong tinira, lumpo. Yung huli mong tinira, lumpo. Parang, sa iba kasi, di ba yung joke na, yung huli mong tinira, lumpo. Parang, pagkat nung tinira niya, nalumpo. Sa kanya, yung tinira niya, yung lumpo mismo. Parang galing nun. Sarap ng tawa ko dun. Tapos, ayun na yung bading jokes niya na kay Arik. Hindi kanya mahal, hindi kanya sinalsal, gets it. So, tapos sabay, yung pala siya yung bagong miyembro ng uprising. Galing nun. So, bibigyan ko ng score itong round 1 nila. Ang ganda din ng performance ni Klong, pero na-overpower siya ni Topher. So, kay Klong, 9 ako. Kay Topher, 10 ako. Yan, round 1 nila yun. So, sige. Tuloy natin round 2. Kairam, let's go. Ay, nako! Galing ng gago to. Patatupan ng uprising no? Putang ina mo, kunin ka namin sa 3GS Round 2 game! Walang rhyming. Ano lang, rebat na walang rhyming. Sila ni Jonas gumagawa niyan eh. Usually no mga komedyante gumagawa niya. Pero si Kairam at saka si Jonas yung tumatak sa akin ng nag-o-opener ng bawat round na hindi nagra-rhyme yung rebat. Pero malakas na nakakatuwa. Pero syempre hindi ko pupuntusan yun kasi bad opener siya sa akin. Pero paano ba? Good opener siya kasi nakuha niya yung crowd, napatawa niya. Pero bad siya kasi hindi siya nag-rhyme. Syempre rap battle, labanan ng sulat at saka ng utak na makapagbigkas ng rhyming words So, yun. Sige, tuloy natin kay round 1 ni Kairam. Game. Alam nyo ba ito si Kripley kung gaano siya kabait? Tuwing bumababa siya ng barko, yung asawa niya, nireregaluhan niya ng sakit. Ano? Kripley? Alam nyo ba ito si Kripley kung gaano siya kabait? Kripley? Tuwing bumababa siya ng barko, yung asawa niya, nireregaluhan niya ng sakit. Mali si Klong. Yan ang napapala mo, kakabira mo ng Thailander. Asawa mo yung nagsasaper. Di ka naawa, brother? Mas madalas ka pa nga daw magkatulong kaysa sa prime water. Kasi habang yung asawa mo bantay sa baby nyo maghapon, ikaw naman tuwing dumadaong iba't ibang babae pumapatong. Kanino ko nalaman? Galing mismo sa best friend mo na si Mikal. Kaya nga di ka nakasampa ngayong buwan, di ba? Kasi bumagsak ka sa medical. Kaya ngayon, balik loob na lang siya sa liga. Ang kaso lang, di na siya yung bida. Parang, ewan ko kung ako lang nakapansin or baka napansin din ng crowd. Hindi, nabitawan niya na yung crowd Kasi siguro tingin ko dahil doon sa confusion na binanat niya, sabi, Kripley. Tapos, seaman jokes. Tapos, hindi
ano to? Hindi nag-landing kasi wala, na-confuse na yung tao, Cripply. Tapos, ako. Cripply, tapos Topper yung tinitira, parang ganun. Anyways, tuloy natin. Pinipilit niya na lang liga. Ang kaso lang, di na siya yung bida. Kaya pinipilit niya na lang makuha yung atensyon ni Enigma. And speaking of Enigma, siya daw kasi dapat yung paborito ni boss, yan ang iniiyak nito ni Gago. Keso, kung di daw siya nagbarko, siya daw paboritong pet ni Amo. Oh. O bakit sa akin ka nagagalit? Pati ka sa kanya magreklamo? Akala mo ba madali maging iba't ibang klase ng aso? Gago! Okay. Di na daw kasi siya yung paboritong alaga. Kaya siya nagmamaktol. Itong niligaw na pet ngayon biglang naghahapol. Pero alam mo ba kung ano pa yung mas malupit dun, tol? Yung 10 taon ka na sa liga, mas kilala pa sa'yo si Marmol. Buti pa si Marmol. Yung followers niya, 80k na mahigit. 80K. Ganun siya katindi. Ikaw 10 years ka na sa liga, yung followers mo 370. Oo, nauna to sa akin sa liga pero hindi to dalubhasa. Kasi mas pinili mo magbarko kaysa sa kanya magtiwala. Ngayon magtatampo ka kung bakit halos wala kang tagahanga at yung atensyong sinayang mo, tol, mas nagamit ko ng tama. Tama? Tama? Sinayang mo eh. Kaya usapang paborito ba ni Arik? Supiling saito ka, ganon? Malamang wala ka sa eksena kung hindi siya nakulong. Mga tira mo'y bitin Saito kaya nga pala, masakit no? sa puson. Favorite din niya. Ngayon si Saito ay pansamantalang napiit. Huwag ka nang magpilit na maging kapalit dahil kung meron mong paborito na pet, ako yun. Kaya sige, ibitaw mo na yung mga in-embrace niya no? ribat mo na wala sa metro. Di mo ko matatanga, mali ka nang nakainkwentro. Oo, magaling ka magpatawa pero di tayo magkapareho. At kung ribata lord ka talaga, ibalik mo yung sombrero. Galing. May recall. May recall ng sombrero. Lapit. O, recap tayo ngayon. Recap. Recap tayo ng round 2 ni Klong. Sa maganda. Kasi, sumunod sa oras, 2 minutes. Maganda yung nabitawan niya na, maganda yung facing niya. Maganda yung facing niya from one topic to another. So, okay yung round 2 ni Klong, yung intro niya na hindi nagra-rhyme pero nakuha niya yung crowd. Bad good intro sa akin yun. So, mid na lang natin. Tapos, yun, yung confusion kay Cripply pala, medyo nalaglag niya yung tao doon. Tapos, yung aso, siya yung paboritong pet. Yung Marmol, medyo tumatak pero, parang ganon. Yung Zaito nga pala, naalala ko lang din, tumatak din yung kay Zaito kasi Zaito nga pala, paborito din ni Arik yun eh. Parang pamangkin yata ni Arik sa malayong kamag-anak yung hinayupak ngayon, parang ganon. Tapos may recall siya sa dulo ng cup. Magaling ka mag-rebat, balik mo yung cup. Galing. So, sige, tuloy natin. Mamaya natin iskuran, tuloy natin yung round 2 ni Topper. Let's go. Ay na. Yung sabi nito, ibalik ko daw yung sombrero. Ano nga? Ayoko nga. Ang inaalanganin to. Lahat ng marino matitigas. Kasi semento. Lahat ng marino matitigas. Cemento. Oh, malupit, no? Cement joke. Binabati kita, Klong, tatay ko na. Hiling kong maging responsable ka na, ama. Tatay ka na. Huwag kang tatanga-tanga. Alam kong nakakaramdam ka ng kaba. At sana yung bagong panganak nyo na sanggol, marunong na kagad magbasa. Putang ina ka! So congrats again, my friend. Matatawag na kayo na pamilya. Alagaan mo lagi anak mo. Lalong-lalo na si Luxuria. Na mukhang manananggal. Pero normal niya pa rin na itrato. Tuwang-tuwa to si Gago. Kaya pala ayaw sa tao kasi nakakantot niya pa rin si Lax kahit nasa trabaho. At feeling pogi masyado. Dami daw chicks na papawaw sa kanya at natatakam. Ulul mukha kang badyaw na walang drum.
Tapos tingnan nyo yung ilong ang liit. Hanip gatinggel. Siguro pag humihinga ka, puro pa inhale. Hirap nang kumapit yung shade sa'yo. Kitang-kita, walang duda. Ganto ng ganto. Parang magte-teleport ang puta. Tangina kasing ilong yan, wala sa porsyon. Pag sinuntok ko yan na malakas, magkaka-porsyon. Go. Porsyon. Hindi mo narinig, kakayosin mo ng porsyon! Paritoke mo yung klong. Huwag puro katipiran, chong, para yung shades di na malaglag. Sobrang tipid mong hayop ka, tumatawad ka sa pagpag. At bago matapos tong rounds, may gusto nga pala akong idagdag. Year 2017, napagtripang kami nila Arik nun. Sa kalagitnaan ng argumento at diskusyon, nakuha na bigla. Sabi ni boss, ako na bahala to. Ako na papagitna. Yari sa akin mga to, isa-isa tong bubulagta. Eh yung kabilang grupo, panay suntok na. Kaya yung sigalot, nagsimula. Tangina, lupit ni Arik ko, pinangsasangga yung muka. Tangina nyo. Damay Arik. Damay Yung Arik kabilang lines. grupo naman kasi, sa panggugulo, sinay non-stop. Pero habang sinusuntok nila si boss, gumagawa pa ng line-up. Yun ang dahilan kung ba't si boss puro bukol. Muntikan pa nga masaksak yan, buti bigla yang umungol. Oh, baka tumutol, baka sa... May action na. Taragis ka, Topper. Lapit dun. Sabihin, gawa-gawa mo lang yan, pare. Inatural, wala naman kami ni Creepy sa pangyayari. Kaya yung mga kwento yung embento, pre, hindi yan tatagos. At kung andun man ako noon, ako nabubugbog kay boss. Pero ngayon, ikaw na muna pupuruhan. Pangangaralan para merong matutunan. Di ba walang punchline? Ako na ba ay dihado? Mamaya paklong yung suntok pagbababo ng entablado. O ano? Yan na ba yung makabago mong atake? Na tila mas kumpleto? Tinakot na Nasa siya. taas daw kesyo? Nag-iinas tanghenyo? Nais masubok ang ribata lord? Tapos pinakasta ito? Kung gusto mo makita maganda kong imahe, ilabas modelo. Oh, may call out pa, no? Call out din. Okay din yung mga ganong ender, eh, no? Yung, imbis na yung naghiyawan dun sa ender. Yung, okay din yung ganong reaction, eh. So, ano siya, spectrum siya ng magandang type ng reaction sa line na binitawan mo. So, recap tayo. Round 2 ni Topper, semento, okay yung rebat niya na semento. Tapos, nag-proceed na siya. Medyo, kasi syempre, ano na no? Retention na yung ginamit niya. Nagluxuria siya na jokes, no? Kasi binati niya nga na may anak na si Kairam. Nagluxuria siya na jokes. Tapos, yung mga tumatak sa akin sa jokes niya, yung badyaw, yung ilong, para nagte-teleport, ganda nun. Ganyan ng shades, para nagte-teleport. Tapos, yun na, pumasok yung kwentong Arik niya. Yung nagulpi sila Arik. Ano yun kung di ako nagkakamali, yung battle nila Tipsy D at tsaka Looney. Yun yata yung parang may benda si Arik sa ulo. Tapos, yun, yung dulo niya, yung call out niya na yung call out niya ng kay Delo. Ganda pa rin. Sarap pa rin ang tawa ko. So, scoring, 9-10 pa din ako. 9 si Klong, para doon sa maganda, no? Yung mga, kaso meron nga siyang, parang may sipyat siya sa akin na linya yung yung kay Cripply Topper, yung parang napag-interchange niya siguro sa isip niya yun. Kasi Topper naman, in comparison, mas okay yung performance Topper versus kay Ram dito sa round 2. Proceed tayo, tingnan natin kung paano babawi si Ram dito sa round 3. So, round 2, Ram 9, Topper 10. Okay, proceed tayo round 3. Tangina to! Pinapalabas si Delo! Bobo ka ba?
Hindi na yung pupunta dito, ikaw yung pumunta sa kanya. Tanga. Round 3, game! Mid lang, mid. Magaling ka pala mag-Muay Thai. Sa mga moves lang makatalo. Yung galawan niya, malaong back, talagang naniniko siya ng bao. Pero kahit anong husay mo sa martial arts, di mo ko matatakot sa'yo, gago. Magaling ka ba talaga mag-Muay Thai? Trust ko, Kebs. Tangina mo, tara, mag-usap tayo. Pangit sa... Pangalan mahaba niya? no. Ano ba, mahaba na Hinango set. sa baraha. Wala. Kasi sugalero to masyado. Na pag bumababa siya ng barko, bumabangka naman si gago. Pero di ka makakaiwas sa pusoy, biyak ka sa akin sigurado. Mawawala ng bisa yung pagiging tuper mo pag in-straight ko yung mukha mo. Tayo! Try, oh. Walang nakagets. Sabi ko, topper, straight, trayo, tangina mo, pau yun. Oo nga. Maiba. Super straight. Nalaman ko na magaling pala to mag-core. Tirador ng Angela ang husay magmanipula. Pinatungan ka na nga, gusto mo pang maibo ka? Hindi yun hero sa ML kaya baka malito ka. Biruin mo, wala pang item, pero ang kati mo na. Pero tama na usapang ML. Puta, natapos ko na yan. Personal. Si Chuck mo nga, hinamon ko ng basketball, di ako pinalagan. Tsaka ibaba na yung ML dito sa Pilipinas. Salamat sa gobyerno. Wala kayong kasing talino. Ibaba nyo yung online games, pero pwede yung online casino. Oh. Diba? Galing. Pati Pornhub, binan pa talaga ng mga putang inan to. Mga walang ya kayo. Yun na nga lang yung pinaka-online games ni Topper sa barko. Online games. Pero wala tayong magagawa. Malas tayo sa gobyerno. Biruin nyo, sa Pinas lang kayo makakakita na yung magnanakaw sumusweldo. Ooh. Kaya kung ikukumpara ko yung bansa natin, masasabi kong para siyang ganito. Marami yang pasikot-sikot, natural lang ang malito. Pero kailangan ng mahabang pasensya para yung mga kulay mapagtabi mo. Putang inang Rubik's Cube to, ang hirap pala nito! Na ano ko yun, na gets ko yung reference. Sana parehas kami ni Kayram. Anderson Burros siguro yung ano niya. Yung si Anderson Burros kasi naglabas ng Rubik's Cube. Tapos habang nagra-rap, binubuo niya. Tapos nabuo niya. Tapos may tricks pa na parang may placing pa, isang kulay yung naiiba. Tapos binubuo niya pa rin. Galing nun. Tapos ginamit ni Kayram na though syempre na-recycled siya sa akin. Pero iba yung pagkaka-recycle niya kasi ginawa niyang joke. Hindi niya talaga nabuo. Binasag niya na lang. Galing nan, Klong. Wag na lang yan! Mag-freestyle na lang ako! Uy. Total sa ganung paraan naman napapahanga si Boss Arik. Sige boss! Bigyan mo ako ng topic, gagawin ko yung gamit. Baliktad. Alam, Bigyan mo ako ng gamit, bigyan mo ako ng topic, gagawin ko yung gamit. Tama ba? Tama yun. bigyan mo ako ng... Total sa ganung paraan naman napapahanga si Boss Arik. Sige boss! Bigyan mo ako ng topic, gagawin ko yung gamit. Baliktad. Kahit ano. Bigyan mo ako topic sa lang. Fuck you. Fuck you daw, puta! Narinig nyo, fuck you! O sige, etong kakababala ng barko! Sa aking lapnos! Sa sobrang kupal ko, inuuto ko lang yung buo! Oh. Kaya, di ako natatakot sa mga binabanat mo na pang grade 1. Para ko solid kapag inabot ka, knockout, tembwang. Ili. Mga sulit ko solid Uy, kapag inabot ka, soyong. knockout, tembwang. Masyadong pasikat kaya ka makilan siya ay nasemplang. Makinig ka na lang doon sa papa mo na si SpongeBob SquarePants. Sayang eh. Di mo ko kaya sa acapella kahit mag-practice ka pa ng todo. Mag-beatbox ka na lang loko, isa kang sidekick lang na bobo. Kahit paakitin mo pa dito si Cripply na yung ulo parang globo. Ako na nagsasabi sa'yo, Topper, na di mo ko kaya ng sulo. Para natin! Super. Sige, recap tayo ng round 1 ni Kayram. Round 3, round 1 tuloy. Bumalik. Round
ni K-Ram, decent round, ganda. Mid-rebat dun kay Delo, okay din. Pero, tapos yung Muay Thai niya, wala, parang ang haba ng setup. Tapos, mapupunta lang sa usap tayo. Tapos, nag-ML yung Baraha reference niya, nagustuhan ko, no? Yung Tupper straight trio. Yung Tupper straight trio. Tapos, Pau, galing ng Baraha. Reference niya na yun. Posoidos reference niya. Tapos, nagpunta siya sa ML reference na ginawa niyang angle na parang chismis na may babae si Topher. Tapos, online games, yun yung about sa online games, online casino. Ganda ng tawid ni, ganda ng tawid ni, K-Ram, yung, man tawag, yung transition niya from one topic to another. Smooth, no? So, yung OML, tapos yung online casino, tapos napunta sa gobyerno, masahod, yan. Tapos, yung sumunod, yung Rubik's Cube, kasi pasikot-sikot, yan, ganyan. Sa gobyerno pa rin yun. Naidugtong niya sa gobyerno, pasikot-sikot. Tapos, binasag niya. Sabay nag-request siya kay Arik ng bigyan mo ako ng gamit. Bigyan mo ako ng topic, gagawin ko yung gamit. Ang galing nun. And tapos yung inuuto. Tapos nag-flow siya. Kaso, sumipiat yung flow niya, naputol sa unang yung unang pasa ng isang buong par, may stop siya Tapos tinuloy niya sayang sana, tuloy-tuloy sana yun. Tapos SpongeBob SquarePants. Maganda, decent na round for K-Ram, round 3 niya. And pakinggan natin ang huling banat. Topher, round 3. Ang ina, pamatay. Magaling ka mag-basketball? Sparring tayo sa Muay Thai. Muay Thai rebat. Gamit, gagawin mong topic. Ako, labas mo si Arik, gagawin kong adik. Antindi talaga nito. Antindi talaga nito Ito, pero si Arik gagawin ko. Si Irish, paano mo naloko? Yung Pepe biglang sinaniba ni Apex. Ayop ka to, pero antindi mo. Tuloy natin. Ulit lang ng konti. Si Irish, paano mo naloko? Yung Pepe ni Irish, ginawa mong portfolio. Game. Rebat lang pala yun. Kalahati daw siya ni Likram. Kaya pala sobrang lakas mo magkupal. So paano ba yung klong? Kalahati ka din bungal. At kahit kalahati ka, ngayong ikaw ay nagsulo, wala akong pake sa kalahati, wawasaking kita ng buo. Himod-tamod to kay Flo G, pinagyayabang yang todo. Dumidikit pa kay Luni, sip-sip tae kaloko. Kaso nag-iiba yung huni, pag di nakaharap tong bobo, pues iyak tong batang nabuli, parang may nabitawang lobo. Nung pumutok yung lobo, kapitukok at puro papugay, na para bang nag-gender reveal, lumabas tunay mo na kulay. Oo, tunay mo na kulay. Kaya maaaring babatil na naman yan sa kabilang liga. Tapos galit pag nasita. Ako boss, pag bumatil sa ibang liga, +1 kita. May kiss pa. May kindat na kiss pa. Ay, loko ka. Tindi mo, Topher. Ibang liga, +1 kita. O ano, puro pagpapatawa ba? Natural, ayoko magseryoso. Kasi iba ako pag di na nagbiro. Yan sila akat at lanseta, kayang-kaya kong ibalik yan sa pulo. At pag-usapan naman natin yung 8 shots kape nyo, na grabe ka mahal. Malaman lamang ko yung tubig galing sa kanal. Yan ay totoo ayon sa aking best source. Hayop na kapihan yan. Bestseller, Red Horse.
Malasa daw kape nila. Tangina gudol mga bay. Mas masarap pa nga yung kape sa burol ng patay. Oh, baka tatanggihan. Nadama yung 8 shots dito sa flip top, wag na magdadahilan. Walang safe spot, baka headshot, ikaw naman pagkakapihan. Uy. At ang venue, syempre sa Smoky Mountain, kung saan ka pumutok. Kasi ikaw daw doon ang hari, mga taong grasa nagluklok. Dami mo palang kasaping, mga hampas lupa na lugmok. Dahil kung usapan ay basura, ikaw ang nasa tuktok. Kaya tatak mo dyan sa tuktok mo at sa kukote na di ka trip ni Arik pre kasi utong mo ay walang bigote. Itong ay walang bigote. May tattoo pa eh. May tattoo pa eh. Trip ni Arik pre kasi utong mo ay walang bigote. May tattoo pa ng bigote. At ano, drawing? At sa kukote na di ka trip ni Arik pre kasi utong mo ay walang bigote. Drawing, may drawing ng bigote pag ganun, yung ano man tawag dun? Parang bar, basta may gentleman's bar ba yun, yung may ganun. Utong mo ay walang bigote. Ayos yung setup ni... At speaking of Enigma, dito masyadong naging maugong na nung bagyong Christine Baha, malala, si boss palihim sa aming tumulong. Kaya boss, maraming salamat. Dahil kung usapan ay paggabay, si Arik walang pinipili. Pero bago niya iabot yung tulong, magsisend ka ng titi. Real talk. Real talk. At oo, nung nawala ako, ikaw nakasabay niya na kumain. Samantalang ako nasa barko, kinakaya lahat ng suliranin. Tapos ikaw na mayagpag daw sa pagbubuhat ng liga natin. Habang ako binubuhay at binubuhat ko pamilya namin. Putang ina mo, tumawa. Seryoso yun, putang ina nyo. Tawa-tawa kayo dyan, di jokes yun. At last, oo at last, natandaan mo klong magkaiba tayo ng pasanin. Pero tangina, hindi pa tapos tong execution. Kaya Kairam, over! Simulan na natin ang fusion! Fusion! Boss! May ganun pa eh, no? Sa kabila ng paggagago mo, mananatili mo kaming sundalo mo. Tipong pag napalabang ka ulit sa bar, bahala ka sa buhay mo. Galing na, hindi ko na pupuntusan yung fusion na yun kasi collaboration na nilang dalawa yun eh. Pero galing ng round 3 ni Topher, butik, ayos din. Round 3 recap ni Topher, yung Muay Thai rebat niya, yung addict si Arik. Ilabas mo si Arik, gagawin kong addict. Tapos yung si Irish, paano mo naloko. Galing nun. Tapos yung rebat lang pala yun. Tapos pinasok niya na yung rounds niya. Yung kalahati ka ni Kairam, sirahin kita ng buo. Dikit kay Looney, dikit kay Flo G. Parang batang umiyak, gender reveal. Yun, tapos yung si Akat Lanceta, babalik ko sa pulo. Kape na business. Basura kasi yung basura angle kasi si Klong, sinabihan na ni Arik na representing Smoky Mountain. Yung bigote sa dede, sa ilalim dede po, bigote, utong mo ay walang bigote. Tapos yung tumulong, yung tumulong daw si Sir Enigma sa kanila, pero kailangan mo mag-send ng titi. Yung sa, ayun, yung, habang binubuhat niya yung liga, binubuhay ko yung pamilya. Galing. Decent round. Hindi yung pinakamalakas, pero decent round yun. Ni, Topher. Sige, score. Para sa round 3 nilang dalawa, decent yung, round 3 nila. Si Klong, may ilalakas pa si Klong eh. Yung, parang yung round 3 niya kay Zaki, yun, lakas nun. So, sana yun yung mabalik ni Kairam na performance niya. So, Kairam, 9 ako dito. Tapos Topher, 9 lang din ako dito kasi
ano, tawag dito, parang parang medyo lumamlam siya doon sa may ano na, eh, yung buo, sirain kita ng buo, yung nung nag-barge na siya medyo lumamlam, yun. So, hindi nagtuloy-tuloy yung ano niya, momentum ng kuha niya ng crowd, tsaka yung reaction na bibigay niya. Siguro paano din, parang paano ba kaya at yung ano, rounds, baka nagkaroon siya ng ano, nahirapan siyang balansehin kung saan yung ilalagay yung malakas. Pero definitely yung pinakamalakas nilang dalawa is yung round 1 nila. That's it. Tip top battle ni Topher versus kay Ram. Topper ako dito. And I think si Topper naman yung nanalo. Tingnan nga natin yung reaction ni Sir Arik. Alam ko, Zone 22. Topper versus K-Ram, dalawang aso mag-iis, pang-best para sa alam pareho. dalawang as. Yun ang mga laban na talo tayong lahat. Pero ang boto ng Urado, 5-0. Hindi kasing pangit si Topper. Hindi kasi Topper nga. Pero ang prediction ko dito nung ano, before yung laban, si Kira, may picture pa. May picture pa. Ang putik na yan. May picture pa. Binabanasa. Talagang binaboy to the max eh, no? So, galing, ganda ng laban. Very entertaining. Sulit yung ticket ng mga pumunta dito. Ang galing din ng fusion nila na ginawa. Natuwa ako doon. So, ganda ng laban. Ang lakas si Topper, pero kudos pa rin kay Kayram kasi maganda pa rin yung pinakita niya. At, yun, ganda. Sulit yung ticket. Sulit yung ticket eh, no? So, anyways, yan. Maraming salamat kung umabot ka rito, no? At abangan ulit hanggang sa susunod na delayed reaction. Stay tuned. Love, peace, respect.